A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa ating advocate parenting seminar. So, nagagalak po ako at nakarito kayo ngayon sa ating pagtitipon upang talakayan ano ba ang suporta na may bibigay natin sa mga anak natin, sa kanilang pag-aaral at sa kanilang buhay. No? Ito nga, napili natin yung advocate. It is an acronym. Pero bago natin tukuyin kung ano ba ang ibig sabihin ng acronym na advocate, tingnan muna natin ang sinasabi ng Plenary Council of the Philippines tungkol sa pamilya. Ano ang pamilya? Sinasabi sa konstitusyon, ang pamilya raw ay ang basic unit of society. Pero noong 1991, nagkaroon ng Plenary Council of the Philippines, nagtipon-tipon ng iba't ibang reliyon sa Pilipinas at pinag-usapan kung ano ang masasabi nila tungkol sa pamilya. At tatlo ang nabuong konsepto tungkol sa pamilya sa ating simbahan dito sa Pilipinas. Ito nga ang matibang reliyon sa Pilipinas. Ang una, ang pamilya daw ang unang simbahan. It is the first church. So, sa pamilya, ito ay isang munting simbahan. Dapat nandyan ang, siguro masasabi nating pagtuturo tungkol sa Diyos ay nagmumula sa mga magulang. So, siya ang unang simbahan. Pangalawa, nagkasundo sila na ito ang unang eskwelahan. The first school. Sapagkat tinuturing ang mga magulang ang unang mga guro. And the teachers in the school are all that second parents. Kaya po ang mga magulang ang magtuturo o mag-aakay kung anong klaseng tao sila sa lipunan. At ang pangatlong pagkakasundo, na sila ay lahat ay tumango, ang pamilya ang unang gobyerno. The family is the first government. At ang tatay, sa kultura natin, siya ang pangulo. At ang nanay ang siyang DBM, no, sinasabing Department of Budget and Management. Sa kasalukuyan po, yun nga po ang aking karanasan. 4 na anak, ang misis ko po ang DBM at ako ang pangulo. So magkakaroon kami ng meeting kung anong gagawin sa mga okasyon. At kung nagpapadagdag ng budget ang isang bata sa kanyang tuition, sa kanyang yung kanyang expenses sa pag-aaral, tinatanong ko ang DBM kung kaya ba niyang dagdagan ang allowance ng isang bata at approve ng isang tatay kung nagkakasundo ang gobyerno, ang pamahalaan sa isang pamilya. Doon sila nagkakasundo. Kaya sa Pilipinas, napaka-importante nitong ang pamilya, ang simbahan, unang simbahan, the basic church, the basic school, the first school, and the first government. So kung ganun ang setup ng isang pamilya, ang pamilya ay matuturing nating maayos. Kapag maayos ang pamilya, maayos ang eskwelahan. At kapag maayos ang eskwelahan, maayos ang pamayanan at ang buong Pilipinas ay magiging maayos. At napaka-importante, ayon sa aking pananaliksik, ang pinaka-the best daw na leader ay hindi ang CEO, hindi ang mga politiko, hindi ang congressman, ang senador, kundi ang tatay, ang nanay, ang the best na leader dapat sa isang komunidad. Pag maganda ang leader sa pamilya, ang tatay at nanay, nakakatiyak tayo, ang mga bata ay magiging maayos ang kanilang paglaki. So, pupunta tayo ngayon doon sa tinatawag kong acronym na pag-aaralan natin ngayon, bahagi na. In 15 minutes matatapos natin to sa pamamagitan ng paglalarawan kung ano ang sinasabi ng letter A. Ang letter A it stands for attendance. Pero nung nag-research, attendance lang ba ang kailangan ng ating mga anak? Kailangan bang nandun lang tayo sa kanilang graduation, nandun lang tayo sa kanilang pagkuha ng card, nandun lang ba tayo sa kanilang mga activity? Pero may kulang. Minsan, nagiging Marthaism tayo. Ano yung sinasabing Martha katulad sa Biblia na si Martha ay abala sa lahat ng gawain, samantalang si Maria ay hindi nakuha yung kanyang presensya nung tinanggap si Jesus sa bahay na talagang binigyan na ng oras. So, ang gusto kong sabihin dito, attendance with attention. Iba kasi yung attendance sa attention. Minsan, ang mga anak natin, nandun nga tayo, pero wala tayo talaga dun sa kanilang, yung tinatawag na sa sitwasyon nila. Hindi natin ito dinadamayan sa kanilang sitwasyon. Baka sakaling, sa aking pagre-research,
naging 21st century na rin tayong magulang habang may sinasabi, nakatuon tayo sa ating cellphone. May kausap tayo. Kaya nga, usong-uso po ngayon yung tinatawag na Marta or Martaism. Kasi dapat magtrabaho ako. Kasi dapat ibigay ko yung pangangailangan ng anak ko. Pero paminsan po, hindi naman po talaga yun ang kailangan ng ating mga anak. Kailangan po nila ang attention natin, hindi ang attendance lang. So, clear po sa atin sana yung attention at attendance. Dumako tayo sa second letter. No? The letter is D. No? D stands for documents. Sa kanilang pag-aaral, tinitingnan ba natin ang kanilang mga achievement tests, summative tests, mga kwaderno, mga gawain nila sa school? Tinitingnan ba natin ang kanilang progress sa school? Tinitingnan ba natin baka gumagawa na ng love letter ang ating mga anak, hindi pa natin alam? O kaya may kagalit siya. Document sa social media, baka naman may kaaway na siya sa social media, hindi na natin nakikita yung mga dokumentong yan. So again, napaka-importante po nitong mga dokumento na ito na ating tinitingnan. At pag nakita natin, anong ginagawa natin? Pag tinitingnan natin ang mga grades nila, kinocongratulate ba natin sila? Ina-affirm ba natin sila? O tinutulungan ba natin sila sa kanilang mga munting gawain? Ang masabi lang o matanong kung ano ang kalagayan niya ay napakalaking alaga na sa kanilang sa mga anak. Yung kukumustahin mo siya, ano ba yung nangyari? So, hindi lang sa pagsalita, kundi tingnan mo rin ang kanyang mga ginagawa. At dapat mo itong tagmalaki at ipakita. Ako nga po, yung kanyang pag kinukuha yung card po, hindi ko po pina-plus sa social media, kundi sa aking mga kapatid. May GC po kami. Lahat po ng aking kapatid at mga kapamangkin ko, nandun po kami sa isang GC sa pamilya namin. Pinupost ko po yung nakukuhang grades. Tapos, kinocongratulate po lahat ng aking mga kapatid, ng aking pamangkin, mga matatandang pamangkin, ang aking bunso. Doon ko nakikita yung dokumento na nagpapasigla sa kanya sa pag-aaral, lalo na pagpupursigi sa pag-aaral. So napaka-importante po ng pagtingin natin sa dokumento, di ba, ng ating mga anak na nasa school at kung ano man po ang mga dokumentong nakikita natin. Baka naman iba na ang dokumentong nasa kanila. The third letter is V, no? Ito po ay ang voice na sinabi. It stands for voice. Ano po ba ang lumalabas sa bibig natin parati? No? Ano po ba ang mantra natin sa pamilya? Kasi sa mga guro, lagi ko po tinatanong, what is your mantra? O mag-aral kayong mabuti. No? Narinig pa po ba natin sa mga magulang natin yung mag-aral ng mabuti, huwag makikipag-away, no? Positive words ba ang lumalabas sa boses natin? No, yung mga mantra natin. Actually po, meron po akong sinishare na ginagawa ko during my birthday po. Bago ko po, ano yun, yung wish, no? Yung sa kandila, bine-verbalize ko po yung aking wish sa mga anak ko. O, tandaan ninyo, this is my wish. Sinasabi ko po na magmahalan kayo kung sino ang meron, tulungan ninyo yung kapatid ninyo, huwag niyong pababayaan, magtulungan kayo, lalo na sa pag-aaral, tulungan niyo yung kapatid ninyo. I am verbalizing this. Para yung wish ko, hindi lang nakatago. Kailangan i-verbalize ko. These are the parang tip ko na bino-voice out ko yung gusto ko. Kasi hindi pwede kasing hindi i-voice out. And actually, may nararinig din akong wag po sana tayong yung bang, ano ba tayo, tumigil, yung uminto sa pagsasabi. Minsan kasi, paulit-ulit ka na lang, pero wag po tayong bibitaw sa paulit-ulit na pagsabi ng ganito dapat ang gawin, ganyan na dapat. Kahit na nakukulitan na sila, nagagalit na sila, wag po tayong titigil. Kasi kapag tumigil po tayo, dun po nangyayaring baka mapariwara ang ating mga anak. Huwag po natin itong susukuhan yung pagsasabi ng ganitong dapat gawin. Kasi minsan, ang mga 21st century daw ng mga bata, ayaw nang makulit. Pero hindi po, dapat po talaga. No? Actually po, kung matigas ang ulo ng anak natin, mas dapat pong matigas pa ang ulo ng magulang. Kailangan natin yung totoong kasi mahal po natin sila. Hindi po natin sila ayang maging maggawi sa mga maling gawain. So, yun po ang boses natin. Huwag po natin itong itatago. Kailangan klaro. And at the same time, napaka-importante po pala nung nakikita tayo, narinig tayo na nakikipag-usap sa kanilang mga guro. Yung concern, yung voice, ay narinig ko ang nanay ko, kinukumusta, ng tatay ko, kinukumusta ako sa mga teacher ko.
No? Maganda yung meron kang boses na naririnig nila, hindi lang puro aksyon. Because they need also our words of affirmation, words of our encouragement. No? So ganun, tapos yung anak ko, yung bunso ngayon na nag-aaral na lang, pakibigay mo ito sa mga teachers mo sa Teacher's Day. So nag-iiba ang aura ng anak ko kapag may binabanggit akong ganun. No? So yun ang karanasan ko when it comes to boys. And the next letter is O. Let us observe. Kasi minsan ang observe natin, social media, trabaho natin, no? Yung nakukuha na sa ibang sitwasyon, yung ating sarili. Pero do we observe our children, our child? Anong ino-observe natin? No? Kailangan i-observe natin yung 5 languages of love. Ano ba ang klaseng 5 languages of love ang anak natin? Ako, sa mga 4 kong anak, iba-iba sila ng love language. Yung panganay ko, gift. Yun ang love language niya. Kapag regalo na, no, kahit na ano lang, talagang masayang-masaya siya. Sabihin mo siya ng pogi, yung words of affirmation, walang kwenta. Gift ang gusto niya. 35 years old na siya, pero gift ang gusto niya. Yun ang kanyang love language. Yung pangalawa naman na babae, na anak ko na 33 years old, ay ang ano niya is yung touch, magic touch. Yung hawakan mo lang siya, siguro babae siya, talagang nangangailangan siya ng fatherly image. So, yun ang kailangan niya. So, yung misis ko naman, ang love language niya is gift. Magkamukha sila nung panganay. Sa kanya, siguro nagmana yung panganay ko sa nanay niya. At ang paboritong kanta nga ng misis ko ay At SM, we got it all for you. Gift nga kasi. So, I need to embrace her. Talagang yun ang kanyang love language. At walang mahirap sa gift. Kasi, actually, that's a research. The universal love language is gift. Wala pong umiindi sa gift. Kahit ako, tanungin niyo ko, gusto mo ba regalo ngayon? Siyempre, tayong lahat gusto natin ng regalo. Actually po, yun ang kauna-unahang gusto. Because life is a gift. So, again, tingnan nyo sa mga anak nyo, baka ang kailangan niya is gift. Kahit sa, alam ba, nakakuha ng mataas na grade, kahit na something lang, gift lang. Or, ano lang, embrace lang na galing talaga ng anak ko. Galing talaga, no? So, kuminsan naman, sabihan mo lang siya ng, very good talaga ang anak ko. Narinig niya, tapos sasabihin mo in public pa. No? Diba? You need to praise him in public, no? But again, you penalize them in private, sabi, di ba? Pag pinagagalitan mo, dapat private. Pero pag pinupuri mo siya, dapat in public. Para nakakita niya, napaproud siya. So again, yung tatlong yun. And then, kung ayaw niya ng gift, sa mga anak ko, yung bunso ko kasi service siya. Yung pagluto mo siya, ng kanyang paboritong, kahit na ilaga mo lang yung kamuting kahoy, kamuting, banana, gusto niya yun, yung pinagsaserve ko siya ng ganun. So, yun ang sa bunso. So, alapin natin kung anong love language ang anak natin. We observe them. And, most especially, ino-observe din nila pala tayo. Kasi hindi lang sila ang ino-observe natin, ino-observe din tayo. Kasi minsan, sinabi ko, ikaw rin pala, ganun-ganun. Minsan may sinasabi silang, kung minsan hindi naman tayo perfecto, pero we have to watch our behavior. Kasi minsan may sinasabi tayo naman na hindi naman natin ginagawa. Kailangan be careful tayo doon kasi we observe them, much they are also observing us. Kasi ginagawa nila tayong, leader. Ginagawa nila tayong modelo. Kasi tayo ang, sabi nga ng isang nag-alagang pare sa akin, huwag mong turuan daw ang mga anak mo na magdasal. Nagtaka ako kay Father, bakit niya sinabi sa akin nag-alagang pare sa akin? Bakit ko po sila hindi tuturuan na magdasal? Sabi ko, gawin mo na lang magdasal ka. Kasi what they see is what they get. Kung nakikita nilang nagdadasal ka, kahit hindi mo sila turuan, magdadasal ang mga yan. So yun, kung minsan ang kulang natin, yung ipapakita. We are not saying it, but showing it eh. Ang importante, ipakita, hindi sinasabi. Ang mga bata ngayon, medyo, dahil nga sa information, yung laging maraming mga teachers nagsasalita, social media nagsasalita, they need not only sayings, words, but nakikita na, observe nila. Kaya let us also observe our behavior, tayong mga magulang. So, nasa letter, na tayo? May na ako sa spelling eh. C. C stands for celebration. Ang gusto ngayon ng mga bata, kahit tayo, small things, big and small achievement, kailangan tayong nagse-celebrate.
Pero anong klaseng celebration? Depende sa love language nga ng bata. Kaya nga going back to the sa mga 5 languages, tingnan natin kung saan siya dapat bigyan ng celebration. Pwede naman sa bahay, pwede naman sa labas, depende kung anong kaya natin. But importante, kahit maliliit lang na accomplishment, mag-celebrate tayo. Actually po, nung pinapakita ko sa kanila through also my example, Teacher's Day, 1,000. We received 1,000 pesos. Anong ginawa ko? Magme-message sila at may darating na, ano bang tawag doon? Yung Grab. So, okay, sabi ko, ito, let's celebrate, teacher si Dada. I-celebrate natin itong pagkain. Spaghetti, mga ganun lang. Let us celebrate, no? Lalo na yung mga momentous life natin. Na, alam nyo, pag katulad kong lolo na ako, no? Ang lagi mo lang maalala yung a simple moment. Minsan, yung simple moment na yun ang hindi mo makakalimutan eh. Yung mga hindi dapat na alalahanin, pero yung mga maliliit na bagay, yun daw ang maalala natin, yung mga simple moment. Katulad ng mga anak ko, ang isang anak ko naalala ko nung kumakain ako, dahil mahilig akong magtamay, 3 years old lang si Bunso noon nung humingi sa akin ng pera eh. Siyempre, kumakain, mamaya na, sabi ko, alam nyo bang umalis siya bigla? And then, bumalik siya, may dala siyang tabo na may tubig. Hindi ko na-gets kaagad. Bakit gano'n? Bakit may dala kang tubig? Sabi niya, 3 years old. Yung pala, pinauugas yung kamay ko para makabigay ako ng pera. No? Ang pera niyan, tutawag niya sa akin, bayad. Kasi nagtitinda si Mrs. sa grocery. Bayad. Sabi, sandali mamaya, kumakain ako. May dala siyang tabo. So yung mga ganong moment na hindi ko makalimutan, kaya kinukwento ko ngayon sa kanya, alam mo na, nung maliit ka, these are the small moments po sa life natin na lagi nating maalala sa mga anak natin. So, yun po. And letter A. A means 4 po. Let us acknowledge na unique po ang mga anak natin. Ang pinakaayaw po, ayon sa research, ay yung kinukumpara po natin sila sa kanilang kapatid o sa ibang tao. Nade-deprive po sila na parang nalo-low moral sila. Kasi we're unique. So, i-acknowledge po natin na iba siya sa kuya niya, iba sa ate niya. Isa sa mga ayaw ng mga bata, kahit po kayo, ikukumpara ko po kayo sa kapitbahay ko o sa kaopisina ninyo, gusto nyo po kayang ikumpara kayo sa kapatid ninyo. Yung kapatid mo, valedictorian, ikaw, section, ano ba yung tawag doon? Row 4, no? Yung nakaka-demoralize po yung pag-aambing sa inyo sa kapatid ninyo. So, yun po, ayaw nila yung ganun na we are not acknowledging them na unique sila, special sila. The second one is, after acknowledge, accept. Accept them na kung sino sila. Minsan mahina sa math. Actually po, yung nangyayari sa isang school, no? Hindi ko babanggitin niya sa school. Dahil sa ganitong hindi nila sa pag-accept, yun ang nagiging dahilan ng depression, yun ang nagiging dahilan ng pag-suicide. No? In fact, ayon sa research po, ang nangyayari doon sa hindi nila ma-acknowledge at hindi ma-accept dahil sa words. Be careful of our words. According to research, lalo na sa mga kababaihan po, sabi sa research, 250 words dapat ang lumabas sa isang babae sa isang araw. 250 words. At pag hindi raw po na-exhaust yun, dumaragdag pa po. Kaya po pala sabi ko, nung nalaman ko sa research yun, pag natutulog pa po, nagsasalita pa rin pa yung asawa ko, kahit natutulog na ako, no? Because of the 250 words na kailangan niyang may labas. So, natural pala sa isang babae, sa nanay ang, nagsasalita. Kaya yun ang lagi ko oy anak, sa research, ang nanay ganyan talaga. Ang tatay daw, more or less 1,000 to 1,500 words. Ang tahimik lang yan pag gumagano na yung asawang lalaki, no? So, that's nature. No? Kaya be careful of our acknowledgement and how to accept them. And number 3, sa letter A na ito, let us adjust. Kasi kapag nalaman na natin na ganitong sitwasyon, na tinanong natin ganito, mag-adjust tayo. Kasi these are in progress eh. Kaya nga bata pa sila, kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng support. Let us adjust. No? We acknowledge, we accept, pero hindi tayo nag-a-adjust. We need to adjust. At ang pinaka-importanting letter A na sinasabi kong pwede kong i-search, align this. I-align po natin ang ating mga ideas, ang ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa sa maganda.
sa philosophical, theological in nature, yung sa Diyos, naka-align ba ito sa pagiging maka-Diyos, makatao, makalikasan, at makabansa. I-align natin lahat yan. At makikita mo, unti-unti, nagkakaroon ng direksyon. Actually, yung pong pangatlo kong anak ngayon na natapos, narinig ko po siya, bigla ako. Nagmana ako kay nanay na magaling sa kaperahan, sabi niya, mga DBM, no, style. Pero nagmana ako kay dada ng ganito, yung alam mo, yung pagkawang gawa, yung lang matulungin. Natuwa naman ako, inamin niya sa sarili niya na kahit daw na maigpit siya sa pera, namana naman daw yun. Nakaka-ano din yun, nakaka-touch naman yung marinig mo sa isang lalaking anak na ganun. So again, mas maganda po yung i-acknowledge natin sila, i-accept natin sila, mag-adjust tayo. Lalo na sa panahon ngayon. We need adjustment sa mga... Meron pa nga ngayon na lumilitaw. Ewan ko kung narinig nyo na yung mga batang nagigising paggabi. May tawag pong night shift ngayon. Ang anak ko po, night shift yung bunso. Gising po siya sa gabi. Pag-araw po tulog, pero ano siya, iba ang niya, behavior niya. Paggabi po talaga malakas. Night shift ang tawag. Because of the pandemic daw na nangyari. Nag-shift sila. Night shift. Meron din tawag na tablet baby. Yung nabubuhay sila. According to research, pag 13 years old po yung anak, below 13 years old, mas malaki po ang tendency daw na ma-depress in the old age. So please lang po, wag masyado daw pong laging may cellphone or social media. Pagdating po ng old age po pala, meron po palang nangyayari sa depression. Kasi nga, hindi nila nami-meet yung standard na nakikita nila. Puro kasi maganda eh. So pag nakita nila yung failure, nahihirapan sila, inaambing nila, ba't sa naririnig ko, ba't sa nakikita ko, maganda lahat. Wala namang malampagit sa social media, no? Yung ganun. So, ang nangyayari po, madali silang ma-depress. Yun po ang i-acknowledge, i-adjust natin, i-accept natin, at i-align po natin. And letter? E, empower. T, instead of nakita ko, teach daw. Pero nakita ko sa Bible, train ang nakalagay, train. Train a child, no? Abang bata daw siya, i-train natin para pagtanda niya, maayos ang buhay. No, Proverbs 22:6, chapter 22, verse 6. Train a child, no? A child, no? Sa kanyang paglaki, sa kanyang mga para hindi daw tayo mahirapan. At sa aking pagmuni-muni, it's early support dapat. Hindi pwede po, pag grade 5 na siya, grade 6, doon mo pa lang siya tutulungan. At early as his age, kailangan mo na siyang suportahan. And kailangan may vitamin C. Ano itong vitamin C na to? Consistency. Dapat kung ano ang ginagawa mo sa nung maliit pa siya, hanggang sa pagiging high school, talagang panindigan mo na ang pagsuporta sa kanya. And that is empowering. At empower natin sila sa magagandang bagay. At tatlo ang ina-empower natin. Sa akin, sa external things. Kasi laging tinitingnan ngayon ng bata yung magaganda, external things. Why don't we also sabi natin, empower din natin sila sa pagtingin sa internal. Alam nyo na yung internal, yung mga soft skills, no? Yung pagiging mabuting tao. And yung pinaka-importante, yung eternal perspective na may Diyos. Na sabi nga doon sa filosofiya natin, teach them, give them a fish and they will eat for a day. But teach them how to fish and they will eat for the rest of their life. Pero may dagdag sa atin na teach them to appreciate life. Magpasalamat na kumpleto ang pamilya, kahit na ganito ang sitwasyon, masaya, no, moments, may ganito. So, yun ang pwede nating empower sa kanila. External, importante ang external. Ang mga bagay-bagay na material, importante yan. Pwede, importante rin ang mga internal things. Yung pagmamahalan, pag-ibig, yung nadadama. At ang pangatlo, eternal perspective. Merong second life. Hindi ito ang importante ang external, internal, importante rin ang eternal. So, ang pinaka-importante, yung advocate natin, ma'am, na pinag-usapan, linagyan ko ng S. And this is the most important dun sa aking pag-research. It is stop. The word stop. Ang magulang pala kailangan uminto. The word stop. Stop and surrender. Letter S. Surrender everything to God. Lahat po ng ginagawa natin, 5 languages of love, lahat ng voice natin, lahat ng attention natin, lahat ng celebration natin, let us all surrender it to God. Kasi siya lang po talaga, sa 4 kong anak, na ngayon ay lahat sila ay okay naman,
I'm always hindi mo nga ako pinabayaan, Lord. Pababayaan mo ba yung mga anak ko? Sabi ko sa kanya. Siyempre, hindi mo ko pinabayaan because nag-asawa po ako at the age of 18. Ang napangasawa ko po is 17 years old. Pero ang lagi ko pong sasabihin, hindi mo naman ako pababayaan, sabi ko. Lalo na ngayon, na hindi mo rin pababayaan ang aking mga anak. So, yun again, let's always go, but please remember, stop. Because when we stop, we surrender everything to God. Thank you po sa pakikinig sa araw pong ito. Happy parents po, happy life po.